So, it is now a high time for us, amen, to experience who we are in Christ. Ito po ay napapanahon na kung saan ay nagiging makabuluhan, makinabang, at mayroong pagkakaibang kalagayan ng isang may kaugnayan sa Diyos. Hindi lang patungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi lang patungkol sa impyerno at langit. Subalit, ang kaugnayan natin sa Diyos na tayo bilang kanyang mga anak ay ito ay pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ngayon at sa darating na panahon, kundi daily, now and every day and forever. So yun po ang kaugnayan natin sa ating Panginoon. Amen? So in Deuteronomy chapter 26 verse 16, ang sabi niya, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo'y kanyang bayang hinirang, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Pagpapalain niya kayo higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag. Kayo ang bansang nakalaan sa kanya. At tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, katanyagan at karangalan. So ito po ang hinabilin ng Diyos sa bansang Israel bago sila pumasok ng lupang pangako. Na dapat nilang sundin ang lahat ng alituntunin at mga utos ng Diyos sa kanila ng buong puso at kaluluwa. At makikita rin natin sa Deuteronomy chapter 28 na kapag daw sinunod nila ang lahat ng mga alituntunin ng buong puso at mga utos ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay susunod sa kanila, at hindi lang susunod, kundi lalampasan pa ng kanilang buhay ng mga pagpapala ng Diyos. The blessing will overtake them. Hindi yung ang Israel ang hahanap sa blessing, kundi the blessing will overtake them. So yun ang nais ng Diyos sa kanila, na sundin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. At kapag sila ay sumunod sa lahat ng kanilang pinag-uutos o kanyang pinag-uutos, tunay in the city, in the nation, in their livestock, sa kanilang alagang hayop, sa kanilang pananim, lahat ng anumang gagawin nila, sila ay pagpapalain ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos kung susundin nila ang mga lipuntunin at kautusan ng Diyos ng buong puso. Subalit, ang layunin ng Diyos sa mga batas na ito, na sinabi ng Diyos sa bansang Israel, na kung saan ay kanyang ipinapagawa ang mga ito, ang lahat ng alituntunin ng buong puso, upang sa ganon, makita ng bansang Israel ang kalagayan nila bilang makasalanan. Dahil ang batas ay naibigay upang ipakita ng tao ay nasa kalagayan siya'y makasalanan. So without the law, there is no sin. Di
Yun po ang sinasabi ng Romans. Kung walang batas, hindi malalaman ng tao na siya ay may kasalanan. Kaya, ang nais ng Diyos, kung bakit niya ipinapagawa at pinatutupad ang lahat ng alituntunin niya at kautusan sa bansang Israel, upang sa ganoon, ay makita ng Israel na sila'y makasalanan at hindi nila kayang gampanan ang kautusan ng Diyos. Amen po. Pero, ang bansang Israel ay pinilit nila. Pinilit nila na sundin sa kanilang sariling kakayahan. Na para sundin ang lahat ng alituntunin at sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos ng buong puso at kaluluwa. Pinilit nila on their own capacity na sa akala ng bansang Israel ay makakayanan nilang sundin ang lahat ng pinabubutos ng Diyos sa kanilang sariling kakayahan. Samantalang ang batas na sinabi ng Diyos sa kanila na kanilang sundin ang lahat ng alituntunin, kaya niya pinapagawa ang mga bagay na ito upang sa ganun makita ng bansang Israel ang kanilang kalagayan na hindi nila makakayanan, na dahil ang bansang Israel ay nagmamalaki sila sa kanilang sariling kakayahan, ay magagampanan nila ang lahat ng alituntunin at kautusan ng Diyos. At sa pangalawang layunin ng batas, kung bakit ibinigay ng Diyos ang batas, ay makita nila na kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay. Kaya nga po, Jesus came. Kaya na pa rito si Jesus upang sa ganun ay kanyang gampanan ang mga kautusan ng Diyos. At lahat ng sumpa ng kasalanan, si Jesus ang siyang magdadala nito. Kaya nga, listen, before the law, bago ang batas, si Abel at si Cain ay naghandog. Pero wala pang batas na sinusunod na dapat silang maghandog. Si Abraham na wala pang batas na nagsasabi kailangan ay magbigay sila ng ikapo. Pero si Abraham ay nagbigay ng kanyang ikapo na wala namang batas na ibinigay ang Diyos kay Abraham. Na kung saan ay dito ay pinapakita na kapag ang isang tao ay nanampalataya at kumilala sa Panginoon, hindi niya susundin ang batas kahit ito ay hindi niya alam. Dahil ang pagkilala sa Diyos, ang pagkilala sa ating Panginoon o sa Diyos, na katulad ni Abraham at Cain at Abel, na wala man silang pinabuutos, pero dahil sa kanilang pananampalataya at dahil sa kanilang paniniwala, nagawa nila ang batas na hindi pa kailanman sinabi ng Diyos sa kanila. Kaya yun ang ipinapaiwatig ng Diyos sa bansang Israel, na dahil ang Israel ay nagmalaki, katulad ni Lamech, nung siya ay pumatay ng tao, ang sabi ni Lamech sa kanyang sarili, kung ako ay pumatay dahil dinipensahan ko ang sarili ko, higit na ako ay tutulungan ng Diyos at higit ako ay pagpapalain ng Diyos. Higit na ako ay magiging maayos ang aking buhay dahil ang aking ginawa ay pagdepensa. Hindi katulad ng iba. So, dito po ay nagmamalaki sa Lamech sa kanyang sarili na higit siyang mas mabuti kaysa ibang tao na kahit siya ay pumatay. So, yun po ang naging dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang batas. Okay? Na dapat sana'y walang batas. Dahil sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ang tao ay susunod sa lahat ng alituntunin ng Diyos dahil ang obedience ay bunga ng pagkilala sa Diyos. But simply because ang tao ay siya'y nanalig sa kanyang sarili. At ang kanyang nagiging sukatan ay ang kanyang sarili. Ang kanyang pamantayan na kung bakit sinasabi niya
ng taong yun ay masama, ay ang pamantayan niya ay ang kanyang sarili. Kasi kung ang pamantayan ng isang tao ay ang Diyos, kung ang pamantayan ng tao ay katuwiran ng Diyos at katuwiran ni Kristo, wala tayong karapatan na masabihin natin yung taong yun ay masama at ako'y mabuti. Dahil ikaw, sa paharap ng Diyos, ikaw ay masama. Kaya ka lang naging matuwid dahil lamang sa katuwiran ni Kristo. Kaya lamang tayo nakasusumbat sa ibang tao ay dahil ang tingin natin sa sarili natin ay higit tayo kaysa iba. Pero kung tayo lalakad sa pananampalataya, lalakad sa pagkilala sa ating Panginoon, ikaw rin ay makasalanan. Dahil hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen mo ba? Kaya walang taong pwedeng magturo. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Amen. Kaya kung kinikilala natin ang Panginoong Yesus sa buhay po natin na siya ang katuwiran, wala tayong may pagmamalaki. Dahil pare-pareho lang tayo makasalanan, iba-iba lang kung paano tayo nagkasala. Amen. Kaya yun pong dahilan kung bakit tayo naghahatulan at nagtuturuan. Dahil ang pamantayan natin, ang sukatan natin, ay ang ating sarili. Amen? Amen po ba? Kaya kung ang Panginoon ang siyang pamantayan natin, ang kanyang katuwiran, ang pamantayan natin sa buhay po natin, nandun po, wala tayong karapatan dahil tayo rin ay deserve nating mahatulan ng Diyos. Amen po ba? Kung sasabihin natin, mas deserving ako o deserving ako, kung ibibigay ng Diyos kung anong deserving sa atin, ang deserving para sa ating lahat ay kaparusahan ng Diyos. That is what we deserve. Amen. Okay? Yun ang deserve natin. Kung pinag-uusapan, kung ano yung dapat para sa atin, kung ganun ang pinag-uusapan, lahat tayo, at ako, at lahat tayo, ang deserve natin ay ang kaparusahan ng Diyos. That is our deserve. That's what we deserve. Yun ang karapat-dapat na ibigay ng Diyos sa atin. Amen po. Kaya, ibinigay ang batas ng Diyos upang sa ganun makita ng tao kung ano ang kanyang kalagayan sa kanyang buhay. No? Na kung saan ang tao ay akala niya na sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa ay mapapantay o maabot niya ang pamantayan ng Diyos, maabot niya na sa kanyang sariling kakayahan, siya ay kalugdan ng Diyos. Pero ang katotohanan, ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya kapag ang mga bansang Israel ay kanilang susundin ang sinasabi ng Diyos dahil nung ibinigay ang batas, doon ay makikita ng Israel na sila'y makasalanan at kailangan nila si Jesus para sa ganon ay kanilang matupad ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Amen po. Okay? So, He fulfilled the law. Jesus fulfilled the law and He did not destroy the law. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, na kung saan ay sa Old Testament, ang tinitignan nila yung coming Christ. Na sa pamamagitan ni Kristo, na sila ay naghahandog, di ba naghahandog, may sabat sila, may fiesta sila. No? Yun ay sa pamamagitan ng mga bagay na seremonyang yan at sa mga kautusan ng Panginoon na sinabi sa kanila, sa pamamagitan noon, ay nakikita nila sa limang kasalanan at nakikita nila na si Jesus na kanyang darating para sa kamatayan ng kasalanan ng bansang Israel.
Amen? Na sila'y tumitingin na mayroong darating na tagapagligtas na kung saan sa mamagitan ni Jesus natutupad ng lahat ng kautusan, na sa mamagitan ni Jesus na anumang bunga ng kasalanan ay si Jesus ang magiging kasagutan nila sa kanilang buhay. Kaya sa mamagitan ni Jesus na kanilang titignan sa kanilang pananampalataya na darating, sa mamagitan ni Jesus, siya ang magiging katuwiran nila. Kaya nasabi ni Sister Noy na Jesus of the Lord is our righteousness. That is in Jeremiah. The Lord is our righteousness. Si Yahweh, si Jehovah ang aming katuwiran. No? Kaya yun ang kanilang tingin. Okay? Kaya po sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng batas na requirements ay gagampanan niya para sa kanila. At tayo naman na siyang nasa New Testament, ay tumitingin naman tayo kay Jesus na siyang gumawa ng lahat ng batas para sa atin. At si Jesus ang siyang tinitignan din natin na kung sana'y, dapat sana'y maparusahan tayo dahil sa ating mga kasalanan. Pero si Jesus ang lahat ng nagpasa ng lahat ng sumpa ng kasalanan para sa atin. Amen? Kaya sa pamamagitan ni Jesus, anuman ang pangako ng Diyos sa bansang Israel at anuman ang pangako ng Diyos sa mga taong sumunod sa kautusan ng Diyos, lahat ng itong pangako ay mangyayari sa atin dahil si Jesus ang siyang tumupad ng lahat ng requirements ng batas para sa iyo at para sa atin. At hindi na tayo karapat-dapat sa lahat ng sumpa ng kasalanan dahil si Jesus ang siya nang pumasan lahat ng kabayaran ng kasalanan para sa iyo at para sa atin. Amen po. Kaya po, kung gusto nating maranasan ang lahat ng pangako ng Diyos, ay kailangan si Jesus ang siyang panaligan natin sa buhay natin. Si Jesus ang siyang maging sentro ng ating puso at isipan. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At ang pananampalataya niyan ay mangyayari lamang sa ating kaluluwa, sa ating isip at puso, sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya without faith, it is impossible to access grace, the law of faith. Pananampalataya na mula sa salita ng Diyos ang siya lamang pwedeng makapag-access sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. It is not our mind. It is not our degree. It is not who we are. Amen. Kaya kung anuman ang ating nagagawa without Christ, yan po ay pang sarili lamang kakayahan. Listen. Sino pong tao na nagpapakasama na alam natin, kung meron na iilan lamang sa buong mundo ito, pero karamihan, walang taong nagpapakasama para pumunta ng impyerno. Meron na po ba kayong kilala? Magpapakasama ako para pumunta ako ng impyerno. Meron po ba tayong kilalang gano'n? Na gusto ng tao ay pumunta ng impyerno. Kaya ang gagawin niya, pagplanuhin niya na siya ay magpapakasama at isa sa pinakamasama upang sa ganoon ay hindi siya pupunta ng langit at pupunta ng impyerno. Meron mo ba kayong nakilala gano'n? Huwag niyo tingnan yung katabi niyo, hindi ko yan. Huwag mo tingnan Sir Francis, tinitingnan mo. So listen, sa lahat ng tao ay kanyang pinagsisikapan na gumawa ng mabuti. Yun ang buhay ng tao.
Walang tao nagpapakasama, kundi ang lahat ng tao ay gumagawa na para mapabuti ang kanyang buhay. Amen? Sa kanyang isip, kung siya man ay hindi nagtatrabaho, kaya hindi siya nagsisikap, o kaya gumagawa siya ng ibang bagay, pero sa isip niya, yun ang makakabuti sa kanya. So, karamihan, ang ginagawa ng tao ay pinagsisikapan na hindi siya mapapasama, kundi karamihan, pinagsisikapan niya na siya ay mapabuti. Nandiyan ba tayo? Umisa, nadadala lang ng tao. Nadadala lang ng kanyang laman. Kaya, hindi niya nagagawa ang mabuti. Pero, sa isip at puso niya, ay ayaw niyang mapasama, kundi pinipilit niyang magpakabuti. Pinipilit niya magtrabaho, pinipilit niya umasenso, pinipilit niya na siya'y umangat sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Yun ang gusto ng tao. Amen. At kung hindi man gano'n ang nangyayari sa isang tao, dala ng sitwasyon, dala ng kanyang takot, dala ng kanyang pangamba, dala ng kanyang kahinaan. Pero sa isip at puso ng tao, gusto niyang mapabuti at ayaw niyang mapasama. Yun ang kalagayan ng maraming mga tao. Walang taong nagpapakasama para pumunta ng impyerno, kundi lahat ay gusto ang mabuti. Kaya naman yung iba ay may nangyayari sa kanyang pagsisikap, sa kanyang ginagawa. No? Meron tagumpay dahil siya ay merong katyagaan, merong katalinuhan. So meron naman nagagawa ang isang tao. Andoon ang kanyang pagsisikap. Subalit, ang anumang pagsisikap na ito ay tuluyang itong humahangko sa kawalan. Kaya sabi nga po ng isang multiplication, nakaipon ka man ng 1 million. 1 million times 0 is equals. Ano equals no? 0. Ay, may 1 million ka without Christ. At the end of the day, ang total mo is 0. Amen po. Tingnan niyo po sa 127, verse 1 and 2. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng patay ay wala rin sa isa. Huh? So makagagawa man ng tayong bahay, pero kung walang tamang pundasyon ng bahay, ang anumang magandang gusali, kung walang tamang pundasyon, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Amen? Kaya, kung anuman ang pagsisikap ng tao na nagmamakatuwid sa kanyang sariling kakayahan, at nagsisikap siya sa kanyang sariling kakayahan, may mangyayari dahil yun po ay kung ano ang tinanim, ang siya naanin. Amen? Okay? Kaya, ang anumang gawa ng tao, kadalasan, yun ang nagiging pamantayan natin sa tagumpay.
Pero sinasabi ng salita ng Diyos, maliban, unless the Lord build the house, we labor in vain. Amen? At kung magbabantay man tayo, ang anumang tagumpay natin, anumang posisyon natin, anumang nakamit nating ari-arian, kayamanan, anuman, kung ito ay patuloy nating babantayan sa ating sariling kakayahan, hindi rin natin ito lubos ang mababantayan kahit bantay na tayo ng bantay. Okay? Una muna natin. In verse 2, sabi niya, hindi dapat pagkahirap magpagal sa hanapbuhay. Napakabigat naman ng Tagalog dito. Wala naman ibang Tagalog. Tingnan natin sa ibang version. Okay. So ito na, ano lang. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumawa. Ang pagmamasid ng bantay ay wala rin saysay. No? Dahil hindi natin kayang protektahan 24/7 ang anumang ating napagtagumpayan sa mundo nito. Kaya lagi kang merong naiisip na negative at meron kang laging naalala. We cannot guard it 24/7. But dito sa verse 2, sabi niya, hindi dapat pagkahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabi kung kumimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Amen? Pareho rin yata pala version. Yung conversion, tingnan natin. Okay? Walang kahuluhan ng pagising. Walang kahuluhan ng pagising ng maaga at pagtulog ng gabi-gabi. Gabi-gabi sa pagtatrabaho upang makakain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Amen? So it is about hard work. No? Ang pinag-uusapan po dito ay yung kung sariling kakayahan ng tao. Sariling pagsisikap. No? Na kung saan tayo ay meron hard work at tayo po ay hating gabi na pumatulog at maaga gumising. Maaga. Pero sabi nga po dito, may pinangako dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak, kanyang minamahal, kahit sila ay natutulog. Amen? So tunay nga pong ang kapahingahan kapag tayo ay lubusang lumakad sa pananampalataya, ibig sabihin lumakad sa pagkilala sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Kasi lahat ng ginampanan ni Jesus ang siyang kikilalanin natin. In this world, there is tribulation. Amen? In this world, there is tribulation. But rejoice. Why we rejoice? Even there is tribulation. Why? Because Jesus overcome the world. Because Jesus paid all the prices, lahat ng kabayaran ng kasalanan, pinasan ng ating Panginoon para sa atin. Amen po ba? Kaya po, kung paano
Ikaw at ako ay naging tanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, naging anak niya, naging matuwid at naging banal dahil kay Kristo, ay hindi natin ginawa, kundi dahil sa Kanyang ginawa, kaya tayo ngayon ay matuwid. Ano pa kaya ang hindi kaya ibigay ng Diyos? Yan sinasabi ng Bible, tama mo ba yan? Kung ang Kanyang bugtong na anak ay binigay niya, ano pa ang kayang hindi niya ibigay? Amen? Kaya ito po ang pamantayan ng salita ng Diyos. Kung gusto nating maranasan ito. Pero kung gusto nating maranasan ng iba, liban dito, mararanasan natin. Dahil yun ang pinili natin at yun ang pinagsumikatan natin na alagaan sa ating mga buhay. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos. Amen. Huwag natin sisihin ang Diyos na sasabihin natin, hindi ako ginagabayan, wala ang Diyos sa akin, hindi ako pinagpapala ng Diyos. At huwag natin sisihin na ang Diyos ay hindi makumilos. Ang katotohanan ng Diyos ay kumilos na, ang katotohanan ay ginampanan niya ang lahat ng bagay para sa iyo, para sa akin. Ang kailangan lang ay paniwalaan ang mga ginawa ng Diyos para sa akin. Amen po ba? At hindi na dapat tayo magpagal para makuha ang tagumpay dahil si Jesus na ang nagtagumpay para sa iyo. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay magpapagal para makuha ang tagumpay, meron naman mangyayari. Pero huwag nating asahan na ang Diyos ay nandoon sa tagumpay natin. Amen po ba? At sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng problema, at doon tayo tumatawag sa Diyos. Are you with me? Sa panahon na mahina na tayo, sa panahon na nagkamali tayo, at doon tayo tumatawag sa Diyos, at sasabihin natin, hindi man sumasagot ang Diyos. E paano? Doon ka palang nagpasimulang magtanim ng salita ng Diyos. Hindi totoo ang nimala. Hindi totoo na papagaling ng Diyos. Hindi totoo na God will supply all my needs. Eh sa panahon lamang na ikaw ay nagtiwala sa Diyos, doon ka lang nagbasa ng Bible, doon ka lang nag-meditate, 30 minutes, walang nangyayari. Nasa ng Diyos. Hello? Kaya po nandoon nagkakram tayo at doon tayo nagsisimulang tumawag sa Panginoon. Kaya ang alilangan, ang higit na nangingibabaw at higit na nangingibabaw ang sistema ng mundo at ang sistema ng Diyos. At hindi ang sistema ng Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya po yung isang palidhaga na sinasabi, merong ang kaharian ng Diyos ay katulad nito na merong nagtanim ng binhi. At kung itinanim niyang binhi, nung natulog siya, ang binhi ay unti-unti nag-germinate. Ibig sabihin, sa ilalim ng lupa, may nangyayari sa binhi. Habang siya'y natutulog. Amen? At kapag nagdidilig siya, ito daw ang kaharian ng Diyos. Kapag siya'y nagdidilig ng binhi, no? Ang binhi ito ay patuloy na lumalago. Kaya nga merong blade, merong ear, merong pong punla na lalabas. Tama po ba yun? At habang ang tao ay natutulog, may nangyayari. Kaya yung binasa natin dito, when we meditate the Word of God and when we acknowledge Jesus in our lives, we acknowledge His promises in our lives, habang natutulog ka, habang nagpapahinga ka, merong nangyayari. Hindi dahil sa magkilos ng tao yun kung bakit nagkaroon ng punla. Inalagaan lang niyang punla. Pero ang punla na lumabas ay dahil sa binhi. At kung mamumunga man yun balang araw, ang punlang yun ay lalago at mamumunga. Habang natutulog ka, kinabukasan, may bunga na. At hindi dahil nagpuyat ka,
Hindi dahil ikaw ay nagpagod ng bungang yun, kundi ang bungang yun ay bunga ng tinanim mong binig na siyang inalagaan. Kaya nga po, you are now righteous, you are now holy, you are a child of God, dahil sa binihing tinanggap mo. At yan ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi sa sarili mong pagsisikap, hindi ka natulog o hindi ka natulog ng gabi-gabi na at nag-umaga na gumising at pinagsisikapan mo ako'y maging anak ng Diyos, maging anak ng Diyos, maging righteous, gawa ka ng gawa para ako'y tagapin ng Diyos na maging matuwid. Nagsisikap ka. Hindi ka ganun maging righteous, hindi ka ganun maging banal. Kundi dahil sa tinanggap mong binhi na salita ng Diyos, ikaw at ako ay tinanggap ng Diyos at ikaw ngayon ay banal at patuwid. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa pananampalataya. Magpatuloy tayo sa salita ng Diyos. Amen. At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang lahat ng sinasabi ng kautusan at alituntunin, hindi natin magagawa sa ating sarili. Kundi si Jesus ang gumawa para sa atin. Kaya lahat ng anumang pangako ng kautusan, that the blessing will overtake you, it will happen to us. Amen po ba? Kaya natin po sa Romans, tingnan nyo. Romans chapter 3. Hallelujah. Amen. Romans chapter 3. Verse 21. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa mamagitan ng pagsunod sa kautusan. Okay. Pareho natin version. Okay. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. No? God revealed His righteousness. No? Yung kung pinawalang sala dito ay yung God's righteousness. No? God's righteousness. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan, hindi ito sa paggawa. No? Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. No? Ang lumang tipan, ang mga propeta ay nagpapatotoo mismo na ang katuwiran ni Kristo ay hindi dumating sa pamamagitan ng kautusan, kundi ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. No? Verse 22, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumampalataya kay Yahweh o kay Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Ngunit, lahat nga ay makasalanan. No? Lahat ay walang nakaabot. Ngunit, ito po, ngunit, dahil sa kanyang kagandang loob, no? Sa ibang verse, sabi niya, He treated us that we don't deserve it. No? Tayo ay itinuring na hindi naman tayo karapat-dapat. Pero dahil sa kanyang grace, sa kanyang kagandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Makasalanan man ang lahat ng tao, subalit ang kasalanan ay binayaran ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Amen? Verse 25, siya ang inihalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. No? Ginawa niya ito upang sa ganun ay patunayan ng Diyos ay matuwid. Noong unang panahon, nung hindi pa namatay si Kristo, ay nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanan na nagawa ng tao. Hindi niya pinarusahan ng tao. Nagtimpi ang Diyos. Na dapat sana ang tao ay parusahan dahil sila ay makasalanan. Pero ang Diyos ay nagtimpi at ipinagmanhin ang lahat ng kasalanan ng tao. Ngunit ngayon, in verse 26, ngunit ngayon, ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid. Bakit?
Siya ang nagpawalang sala sa mga sumampalataya kay Jesus. Sa mamamagitan ni Jesus, na ipakita ng Diyos na siya'y matuwid. Sa mamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos na siya'y makatarungan dahil ang kasalanan na dapat sana ay bayaran ng tao, si Jesus ang nagbayad. That's why God's righteousness was revealed through Jesus Christ. Hindi nagkonsinti ang Diyos sa kasalanan. Are you with me? Hindi niya kinusinti ang kasalanan. Hindi niya pinabayaan ang kasalanan. Amen? Na kung saan mo ang Diyos ay matuwid, bakit niya pinabayaan ang kasalanan? Hindi po. Ipinabagumanihin niya, siya'y nagtimpi. At si Kristo ang siyang naging katuwiran ng Diyos. Amen po ba? Na si Kristo ang siyang nagbayad ng lahat ng kasalanan para maipakita ng Diyos na ay makatarungan, ng Diyos na ay matuwid. Amen po ba? Dahil kay Kristo. Okay po ba? Kaya, verse 27, kaya ano ngayon? Ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod? Dahil ba sa ating pagsisikap? Dahil sa ating paggawa ng matuwid? No? Na ginagawa mong lahat na para hindi ka mapahamak. Kaya tayo ay mayroong karapatang magmalaki. Sabi ng Bible, wala. Dahil, no? Dahil, no? Sa iyong sarili at sa aking sarili, ay hindi ito nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Sa tao, meron tayong may pagmamalaki. Amen? Kung ano man ang ating tagumpay, ano man ang ating nagawa, meron tayong may pagmamalaki. Pero sa Diyos, kung sasabihin mo dahil sa iyong sarili at sa Diyos ay sasabihin mo karapat-dapat ka, walang sino mang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa tao ay pwede tayong magmalaki. Kaya sa verse 8 sabi niya, hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya lamang kay Kristo, kung bakit tayo ay tinanggap. Kung gayon, verse 28, kung gayon, maliwanag na sa mamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao. At hindi sa mamagitan ng pagtupad sa kautusan. Amen? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa mamagitan ng patupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalataya ito? Wala bang saysay ang kautusan? Dahil sa pananampalataya, ang sabi niya, hindi, sa halip, pinagtibay pa nga namin ito. Hindi nawalan ng saysay ang kautusan, kundi ito ay napagtibay pa. Bakit? Kasi kinilala natin si Jesus sa buhay natin na siyang gumanap ng lahat ng kailangan ng batas. Are you with me? Amen. Kaya kung sa pamamagitan ni Jesus na siyang tinanggap mo, lahat ng batas ay natupad mo na. Dahil kay Jesus. Natupad mo na dahil kay Kristo. Lahat ng sumpa ng kasalanan ay dapat ay hindi na natin maranasan sa buhay natin dahil kay Jesus. Amen. Pero pastor, bakit mo nararanasan ang sumpa ng kasalanan? Kasi po ang katawan at kaluluwa ay hindi born again. Kaya kailangan ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa ay maging spiritual at magkaroon ng pananampalataya mula kay Jesus at yan ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, ang anumang ginawa ni Jesus
ay ating pong maranasan. Lahat ng tagumpay niya at lahat ng anumang binayad niya sa kasalanan natin ay mararanasan natin sa buhay natin. Amen po ba? That's why it is not by might or by power, but because of only Jesus. Amen? Are you with me? Dahil lamang kay Jesus. Kaya may magmamalaki pa sa atin, wala tayong may pagmamalaki. Amen. Pero kung ang sarili natin, ang siyang pinangungunahan natin sa buhay natin, at ang tagumpay ng tao, ang siyang nakikita natin sa isip at puso natin, ang lahat ng yan ay bunga ng tao at hindi bunga ng ginawa ng Panginoon sa buhay. Amen. Hindi pwedeng magbunga ang itinanim mong bayabas na mamumunga ng mangga. Kaya kung gusto natin ang spiritual na bagay, kailangan magtanim tayo ng spiritual sa buhay natin. Amen? Kaya huwag tayo magtaka kung ang itinatanim natin ay ang mga negatibo, ang drama, at ibang-ibang mga salita na siyang minemeditate mo. No? Yun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya kung salita ng Diyos ay hindi po magic, lagi po sinasabi, hindi mo kapag tumawag ka ngayon, ay mangyayari na. Hello? Kaya yung pong mga negatibong salita at masasamang salita at ang mga sistema ng tao, hindi naman agad namumunga yun. Pero kapag patuloy mong napapakinggan, hindi mo alam na, hindi mo namamalayan, katulad ka na nung taong napapakinggan mo. Ayun. And then doon mo lalabanan, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hindi po pwede yun. Tapos sasabihin natin, walang kapangyarihan ng Jesus' name. Buti pa ang pangalan ni General, pangalan ni Mayor, pangalan ni may kapangyarihan. Pero yung pangalan ni Jesus, wala. In Jesus' name, in Jesus' name. Ano? Kaya mas pinagtitiwalaan natin ang tao kaysa Jesus. Mas marami sa atin nagtitiwala sa pera kaysa salita ng Panginoon. Kasi yun ang laman ng ating isip at puso. Are you with me? Amen? Okay po ba? Kaya po, bilang tayo yung mga anak ng Diyos, kasama tayo ni Jesus na tagapagbana. No? Amen? Ayun din. Hallelujah. Kaya po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na kung saan ay namumunga ito ng pananampalataya sa buhay po natin, lahat ay pantay-pantay tayo. Wala siyang tinatangik. Di ba? Siya ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi. Siya rin ay Diyos ng mga Hentil. Kaya kung anong naranasan man ng mga Hudyo, sinasabi natin, ay kapiling na ni Jesus, ay nakasama nila si Jesus. Dahil sa Diyos, ang Israel ay pinagpapala, mga kapatid. Hindi lang siya Diyos ng Israel, siya rin ay Diyos natin. Amen po ba? Kaya pantay-pantay po ang pagkikipagtungo ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kaya, with God, all things are possible. Ngayon, Pastor, paano niyan? Ngayon lang ako na liwanagan. Paano niyan? Di, ngayon pa lang ako magtatanim ng binhi ng salita ng Diyos. Katagal-tagal naman, ilang taon. Kaya doon tayo ngayon ay tulong-tulong tayo ngayon. Amen. Kung ako ay naging madali sa akin at naging madali sa inyo, tutulungan ko kayo at kayo ay tutulungan nyo. Amen ba? They empower. Kaya nga meron tayong empowerment. Amen ba? Na kung saan, i-share ko na ngayon ang aking experience
At hindi mo na, dahil sa experience ko, dahil sa karanasan ko, higit na magiging madali. Amen? Kaya po ang salita ng Diyos ngayon ay mas madali na maintindihan ay meron na tayong technology kesa noong unang panahon. Are you with me? Mas meron tayong access sa salita ng Diyos. Hindi na kailangan na magdala ng kailangan habang di na nagtrabaho ka, ay meron pang Bible. Ngayon, nasa cellphone mo lang, anytime, anywhere, just call my name and I'll be there. Amen? Oh. Mabilis. Then you can access the Word of God in your life. Amen? Okay? Kaya, sa tulong at biyaya ng Panginoon, amen, tunay po, ay hindi sa sariling pagsisikap natin para maranasan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. It is only by faith. Amen? It is only by faith. Hello, are you with me? Amen. So, huwag mong tulungan ng Diyos para mangyari ang plano niya para sa iyo. Huwag mong tulungan. Ang kailangan mo, paniwalaan mo lang. Amen. At kung ano man ang ginawa mo, pagtulong sa Kanya, hindi yan mula sa Diyos, kundi yan ay mura sa sarili mo. Are you with me? Amen. Kaya po, ang salita ng Diyos ngayon, ang siyang mahalaga sa atin. Kaya, sa akin pong panguli, sa Pilipos 3. Tingnan niyo po. Pilipos 3. 7. Sige. 3. 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagaan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Amen? Oo! Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama siya. Amen po. Ito ang tunay na kalayaan, mga kapatid. Hindi yung wala kang utang. Hindi yung wala kang problema. Amen? Hindi yung wala kang pera. O may pera ka. Hindi yun ang tunay na kalayaan. Kapag wala kang utang, kapag marami kang pera, malaya ka na. Kapag nag-order ka sa restaurant, kapag binuksan mo ang menu, ang tinitignan mo ay yung menu, hindi yung presyo. Hello, are you with me? Kadalasan kapag binuksan ang menu, yung presyo ang tinitignan. Well, 350, 250, 500. Yung presyo, hindi yung pagkain. Sabi ng mga networker, yun daw ang malaya. Kapag daw binuksan mong menu, ang titignan mo daw ay yung pagkain. Yun daw ang tunay na malaya. No? Ang tunay na malaya ay kasama mo si Jesus. Hindi yung kapag wala kang problema, wala kang problema. May problema, wala kang pera, malaya ka dahil hindi ka iiwan, kababayan ni Jesus. Yan ang tunay na malaya. Hindi yung gumawa ka ng masama. Kaya kami nalaya ng Diyos para gumawa ng masama. No? Hindi ganun ang tunay na malaya. Ang tunay na malaya ay wala kang nakikitang masama sa buhay mo. That's why yung Rich Lister Noy, when you see God's righteousness, mawawala ang insecurity, mawawala ang inferiority, mawawala ang judgmental, mawawala yung guilt, mawawala yung condemnation. That is true freedom. God's righteousness is our freedom. God's righteousness is our peace. Romans chapter 5, verse 1. Dahil ikaw ay pinawalang sala na, ikaw ngayon ay payapa sa Diyos. Payapa, bakit? Kasi ang Diyos ay lagi mong kasama. Hindi lang sa panahon na mabuti ang kalagayan mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala na akong utang, Lord. Thank you, Lord.
Wala na akong sakit. Lord, thank you, Lord. Nakabase sa panlabas. Amen? Kaya, meron tayong pagkakamali, meron tayong mga mistakes. Kahit may utang ka, Lord, I believe you will supply all my needs. Amen? God is our source. Amen? Yung sinasabi ni Pablo. Amen? At lubusang makasama niya. O makamtan ko lamang si Kristo. At lubusang makasama niya. Verse 9. At ang aking pagiging matuwid ay hindi sa mamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi sa mamagitan ng sariling pagsisikap. Amen? Sariling gawa. Hello? Kundi sa pananalig kay Kristo, ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa mamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. His life. Amen. His life is my joy, my freedom, my everything in life. His life, the life of Christ. Amen. Hallelujah. Hindi siya patay. Buhay siya. Amen. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Na kung saan ay maging katulad niya sa kamatayan. Na kung saan ay malaya po tayo mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ay buhay na ganap at kasiyasiya sa bawat isa sa atin. And it is only through faith. Kaya kung mahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya kung gusto mong pera, isipin mong pera. Kung gusto mo ng posisyon, isipin mo ang posisyon. Kung gusto mo ng ganito, isipin mo. Kung gusto mong problema, isipin mo. Kung gusto mo ng karamdaman, isipin mo. Pero kung gusto mong salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako, isipin mo ang kanyang mga salita sa buhay. Dahil kung ano ang itinanim sa isip at puso mo, yun ka. Yun ka. Kaya huwag tayong magtaka. Kaya tulong-tulong po tayo. Hindi po born again ang ating kaisipan. Hindi ka pinalaya ng Diyos sa paggawa ng kasalanan. Hindi ka pinalaya ng Diyos sa problema. Hindi ka pinalaya ng Diyos sa karamdaman. Hindi ka pinalaya ng Diyos sa lungkot. Hindi ka pinalaya ng Diyos sa alalahanin. Pinalaya ka ng Diyos mula sa kasalanan. Amen po ba? Kaya tulong-tulong tayo. Ngayon, hindi na tayo makasalanan. Pinalaya na tayo doon. Tayo banal, matuwid. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay natin. We are from victory mula sa tagumpay ni Kristo. Hindi tayo papuntang tagumpay. Amen. Kaya sa magitan ng tulong-tulong po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Ang anumang nararanasan natin bunga ng kasalanan sa magitan ng salita ng Diyos. Amen. Ang buhay ni Kristo. Ang sabi nga ni Pablo, si Pablo po ay malayo pa kaysa sa ating pagkilala niya sa Panginoon. Pero sinasabi ni Pablo ay makilala mo siya ng lubusan. Kung si Pablo ay nasabi niya, higit natin dapat sabihin niyo sa buhay natin. Amen. Lord God, we thank you.